Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Bon Richards, shoutout kay Christopher Canoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa susunod na segundo, itinaas ni Ivory ang kanyang kamao at naghatid ng marahas na output. Tuloy-tuloy nang umiti si Han Sanchen matapos mabugbog. Nang muntik nang mabugbog si Ivory, kinuha niya ang kamay ni Ivory at tumayo. Sa hilagang kanluran, mga 3 milya ang layo mula sa amin, mayroong isang kakaibang punto ng pagtitipon, sabi ni Han Sanchen. It is very hidden, hindi ko nahanap nung nag-check ako doon dati, pero nung malapit na akong umalis sa area mamaya baka sa anggulo, aksidenteng may nadiskubre akong mali doon. Pagkatapos ng panibagong atensyon ni Han Sanchen, hindi nagtagal ay natuklasan niya na may kakaibang bagay doon. Ang dilim ay mas mataas kaysa sa ibang mga lugar, at kahit na ang maliwanag na parang apoy sa kalangitan ay hindi pa rin magkakaroon ng malaking epekto sa lugar na iyon. Sa makatuwid, halos sigurado si Han Sanchen na iyon ang lugar ng pagtitipon. Then let's hurry over now, marami na tayong nasayang na oras dito, hinimok ni Ivory. Tumanggo si Han Sanchen, mas balisa si Ivory kaysa sa kanya, nauna siyang gumalaw, pero pinigilan siya ni Han Sanchen, pupunta ka lang doon ng ganyan. Natarante si Ivory at hindi alam ang ibig sabihin ng Han Sanchen. Anong meron? Sabi ni Ivory, paano pa tayo makakarating? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, bagamat ito ang panig ng yin, ngunit, huwag mong gamitin ang panig ng yin upang huwag pansinin ito. Ang lahat sa paligid ng panig na ito ay sumasalamin pa rin sa sikat na tindahan mismo. Ibig mong sabihin, magkakaroon din ng mga kaukulang daan o mga hadlang sa madilim na bahagi. Tumanggo si Han Sanchen, kahit na hindi sila iiral bilang mga entity, ngunit haharangyan ng mga linya. Ngunit huwag mong ipagkamali ang mga kadra bilang mga kadra, ang mga bagay na ito ay maaaring aktwal na gumanap ng kanilang sariling papel sa pagharang. Kapag nakatagpo ka ng mga hadlang, sila ay naghihintay sa iyo, hindi kumikibo. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay laktawan ang mga ito. Kung gayon paano pumunta? Ngumiti si Han Sanchen, I will lead the way. Dahil may divine consciousness siya, kailangan lang niyang kontrolin ang Skyfire para manguna. Ang prosesong ito ay napakasimple, at ang resulta ay hindi maiiwasan. Sa ilalim ng patnubay ni Chunwo, ang mag-asawa ay nangangapa para sa isang kakaibang ruta sa kadiliman, at sa ilalim ng rutang ito, dahan-daang tumungo sa kanilang destinasyon. Makalipas ang mga 10 minuto, tuluyan nang nawala ang tindig ni Ivory. Tulala siyang sumunod kay Han Sanchen at huminto, nalilito kung nasaan siya. Nandito na tayo. Wala pang kalahating metro ang tingin ni Han Sanchen sa harapan niya at mahinang sinabi kay Su Yingxia. Ivory sulyap subconsciously, ngunit hindi makita ang anumang bagay sa kadiliman. Anong gagawin natin ngayon? Habang bahagyang napaatras si Han Sanchen, pinrotektahan din niya si Ivory sa likod niya. Pagkatapos noon ay bigla niyang ginalaw ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Biglang, malakas na kapangyarihan ang bumulwak mula sa mga kamay ni Han Sanchen, dumiretso sa kadiliman na hindi kalayuan sa Han Sanchen. Sa ilalim ng epekto ng malaking magic energy ni Han Sanchen, ang orihinal na plane front ay biglang nilamon ng apoy. At sa liwanag ng apoy, sa wakas ay malabong makita ni Ivory na tila may umbok sa lugar na iyon na kakaiba sa ibang lugar. Yan ba ang gathering point? Tuwang-tuwa na sigaw ni Ivory. Tumanggo si Han Sanchen, at kasabay nito, ang kapangyarihan sa kanyang kamay ay hindi nang ahas na hangina, at nagpatuloy siya sa pag-atake doon ng buong lakas. Hu. Ang umbok ay nagsimulang maging mas at mas nakikita, at ang apoy sa paligid nito ay naging mas malaki, kahit na medyo nakasisilaw sa madilim na espasyo. Tumayo.
Si Han Sanchen ay muling nadagdagan ang kanyang lakas, at ang lahat ng isang biglaang, ang kulay ng umbok ay nagsimulang magbago. Una itong mukhang pulang mainit na bakal, at pagkatapos maabot ang pulang poste, nagsisimula itong magbago patungo sa isang puting kulay. Una ito ay papel na puti, pagkatapos ay gatas na puti, at sa wakas, ito ay ganap na naging jade white, kung titingnan sa malayo, para talaga itong malaking puting jade stone. Ngunit bahagyang nagsiwalat ito ng mahinang liwanag, na ginagawang napakalinaw ng isang bagay sa lahat. Ito ay anumang bagay ngunit karaniwan. 3,000, ito ba ang punto ng pagtitipon? Tumanggo si Han Sanchen, kung titingnan mula sa harapan, dahil ito ang simula ng pagtitipon ng yin, ang kadiliman nito ay likas na mas mataas kaysa sa iba pang panig ng yin. Sa kabilang banda, natural sa matinding mga eksena, ito ang pinakamaliwanag na punto. Ngayon, sa ilalim ng 3,000 spells ni Han, wala itong paraan para itago. Yes, we can borrow it to go to the real place, however, there is something I want to say in advance, Sabihin mo na, sabi ni Suying. Pagkapasok namin, hindi namin alam kung ano ang totoong lugar, kaya ang pinakamagandang paraan ay itago ang aming sarili sa sandaling makarating kami, kahit na magkahiwalay kami, utos ni Han Sanchen. Kung hindi mo alam kung ano ang nangyari sa nakaraan, natural na hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan mong isaalang-alang ang pinakamagandang sitwasyon. Kabaitan. Pag nahuli tayo, acknowledge natin ang status natin as VIPs. Maaaring hindi kapakipakinabang ang status ng VIP, ngunit hindi imposibleng subukan. Anyway, let's take a bite and let's wander around here, and then accidentally fall into this so-called real place. We won't say anything else and let them figure out it for themselves. Ang paggawa nito ay tila parang tanga ang pagtrato sa iba. Gayunpaman, hindi ito ganap na walang katotohanan. Nahuli sila ng kabilang partido, at pagkatapos ay sinabi nila na ang natatanging bisita ay hindi sinasadyang nahulog dito, kaya ang unang gawain ng iba ay dapat napatunayan ang pagiging tunay ng pagkakakilanlan ng mag-asawa. At sa prosesong ito, hindi maiiwasang pumunta sila sa itaas para i-verify ito. Aabutin sila ng oras at lakas sa pag-verify, ngunit sa parehong oras, bibilhin din ito ang isang tiyak na tagal ng oras at espasyo para lumabas ang dalawang tao. Sa oras na iyon, maaaring samantalahin ng dalawa ang pagkakataon na subukang tumakas, o maaari nilang hintayin na lamang silang bumalik. Pagkatapos makumpirma na ang pagkakakilanlan ng mag-asawa ay totoo, ang mga tao sa mga sikat na tindahan ay natural na i-relax ang kanilang pagbabantay sa kanila, at ang kanilang tila hanggal na mga dahilan ay magiging mas o hindi gaanong balido. Hindi inaasahan ni Han Sanchen na paniniwalaan nila ang lahat, ngunit hanggat may maliit na pagkakataon na tumayo, ang parusang natanggap nila ay magsisimulang lumipat sa mas magaan na parusa. Pagkatapos ay maaaring magbago ang mga bagay-bagay. Alam na alam ni Ivory ang iniisip ni Han Sanchen, kaya pumayag siya ng hindi nag-iisip. Tandaan mo, huwag ka nang marami pang sabihin mo na lang, paulit-ulit na babala ni Han Sanchen. Matapos makumpirma na malinaw na narinig ni Ivory, direktang kinuha ni Han Sanchen ang kamay ni Ivory, at saka muling hinampas si Bai Yushi gamit ang kabilang kamay niya. Sa sandaling ito, ang puting jade na bato ay ganap na naalis, at isang malaking pagsabog ng puting liwanag ang biglang lumabas sa katawan nito. Ang puting liwanag ay biglang sumikat, nilamon ang lahat ng dilim, at ang buong espasyo ay napuno ng nakasisilaw na liwanag. Sipilyo. Sa sumunod na segundo, nawala sa lugar ang dalawang mag-asawa, nawala ang puting liwanag, at muling binalot ng dilim ang mundo, na parang walang nangyari kanina lang. Boom! Kaagad pagkatapos, na tila sila ay pumasok sa aklat ng 8 pagkatiwangwang, biglang nagliwanag ang mga mata ng mag-asawa, at nagdilim muli sa sumunod na segundo. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, ang mag-asawa ay dumating sa isang tunay na kapaligiran. Sa unang impresyon, ang mag-asawa ay hindi na nagkaroon ng oras upang makita ng malinaw kung ano ang hitsura nila sa tabi nila, nag-volley na sila at mabilis na nagtago sa damuhan sa tabi nila. Outstanding lang ang reaksyon nilang dalawa. Pagkatapos, nagsimulang mag-usisa ang dalawa sa kanilang paligid. Hindi mo malalaman kung hindi mo titignan, pero magugulat ka kapag tiningnan mo. Silang dalawa ay nasa isang gintong bukid ng trigo,
Ang bukirin ng trigo ay napakalaki na tila hindi sila makikita sa isang sulyap, ngunit mayroong maraming magagandang maliit na kubo sa gitna. Sa labas ng bahay, may ilang tao paminsan-minsan, nakasuot ng puting damit, abala sa pagtatrabaho sa bukid ng trigo. Medyo malayo ang kinalalagyan ng mag-asawa, sa dulo lang ng isang bukirin ng trigo na pinamamahalaan ng isang bahay na gawa sa pawid. Matapos matiyak ng mag-asawa na hindi sila natuklasan, dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa at nagsama-sama. Anong nangyayari? Maling lugar ba ang napuntahan natin? Bulong ni Ivory. Hindi agad nakasagot si Han Sanchen, ito ay higit sa lahat dahil siya ay medyo nalilito ngayon at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Oo, hindi ba dapat sikat na tindahan ang lugar na gusto nilang puntahan? Ano ang sitwasyon sa malawak na trigang ito? Naglakbay kami sa pamamagitan ng formation, ngunit hindi sinasadyang na backlash ng formation at kumalat ito sa ibang mga lugar. May ganoon ding tanong si Han Sanchen, ngunit tinanggihan siya ng kanyang sarili bago niya ito masabi. Ito ay isang malungkot na bundok, na walang ibang mga tindahan maliban sa mga sikat na tindahan, kaya, hindi dapat magkaroon ng anumang posibilidad na maisuot ito sa maling lugar. Ano bang nangyayari? Matagal na nag-isip si Han Sanchen, ngunit hindi siya ginulo ni Ivory at binigyan siya ng sapat na oras upang mag-isip at mag-isip. Makalipas ang ilang minuto, bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan. Dapat nagbihis tayo sa maling lugar. Sinabi ni Han Sanchen, sa tingin ko ito ay isang tunay na sikat na tindahan. Bagamat hindi ko alam kung bakit ang totoong sitwasyon sa nayon ay napakalaking gintong bukirin ng trigo, tulad ng isang malaking sakahan, ngunit naniniwala pa rin ako na wala tayo sa maling lugar. Talagang imposibleng magkamali sa kabaligtaran ng pagtitipon ng mga puntos. Ang tanging lugar na mapupuntahan nila ay ang lugar na naaayon sa porma sayon, na siyang tunay na lugar ng sikat na tindahan na nakatago sa kabilang panig. Kaya, kahit gaano pa ito kakaiba, ito ay dapat na totoo. Kakaiba, hindi ba nagnenegosyo ang mga sikat na tindahan? Bakit ang dami mong tanim na trigo? Sumimangot si Ivory at hindi napigil ang tumingin sa mga trigo sa bukid. Ang mga uhay ng trigo ay puno, ang katawan ng trigo ay makapal, at ang trigo ay lumalagong mabuti. Tumango rin si Han Sanchen, nagulat at humanga. Sa katunayan, ito ay talagang bihirang makita ang trigo na lumago ng napakahusay na walang teknolohiya ng tao upang mapabuti ito. Nakakatuwa. Sa ibabaw, siya ay isang malaking negosyo na nagbebenta ng tela, ngunit siya ay palihim na nagpapatakbo ng isang sakahan. Kakaiba talaga ang bagay na ito at the same time, kakaiba ang pakiramdam ng mga tao. Gayunpaman, biglang sumimangot si Han Sanchen. Nakasimangot si Han Sanchen, may hindi tama. Ivory na may kain na hinalang tanong. Ano ang hindi tama? Hindi ito ang panahon para sa trigo upang maging mature. Ano man ang uri ng trigo, ito man ay tinatawag na spring wheat o taglagas na trigo, ang kanilang mga siklo ng paglaki ay maaaring magkaiba, ngunit sa pangkalahatan ang mga pagbabago sa panahon, o mga pagbabago sa temperatura na kanilang dinaranas ay pareho. Sa makatuwid, ang karamihan sa trigo ay naghihinog mula Hunyo hanggang Oktubre bawat taon, depende sa uri ng trigo na itinanam. Ngunit sa katunayan, ito ay karaniwang kasama ang panahon kung kailan ang maraming trigo ay nahihinog. Pero ngayon, sumimangot si Han Sanchen, at sumimangot din si Ivory. Kung bibilanggan natin ito ayon sa panahon, maaari lamang itong ituring na maagang taglamig ngayon. Oo, sa oras na ito ay dapat na ang trigo ay naiuwi na noon pa man, at marami pa nga ang naproseso sa pagkain at kinakain sa tiyan. Ngunit dito, maraming mga uhay ng trigo ang nakarating lamang sa kanilang rurok at kapunuan, na nangangahulugan na sila ay umabot na sa panahon ng pagkahinog. Bagamat pinag-uusapan ang huli na trigo, huli na ba ang lahat? Maaaring iba ang temperatura sa sikat na tindahan sa temperatura sa labas, kaya iba rin ang oras ng paghinog ng trigo. Tanong ni Ivory, ito ay talagang isang posibilidad. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ito ay ganap na imposible. Alam mo, iba talaga ang klima ng mga sikat na tindahan sa ibang lugar dahil nasa bundok sila. Gayunpaman, ang aktwal na lokasyon ng sikat na tindahan ay nasa gilid ng bundok o tuktok ng isang bundok, sa halip na isang palanggana sa mga bundok, nangangahulugan ito na ang klima at kapaligiran ng sikat na tindahan ay hindi masyadong magkakaiba sa labas.
Mahigpit na pagsasalita, kung mayroong anumang pagkakaiba, ito ay ang temperatura sa mga bundok ay mas malamig kaysa sa ibang mga lugar. Kakaiba, hindi ito, hindi iyon, medyo misteryoso, sabi ni Ivory. Walang sinabi si Han Sanchen at marahang pumitas ng isang uhay ng trigo. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng mga bagay na kanilang naramdaman na seryoso. Ang mga uhay ng trigo ay napakatambok, kung ilalagay mo ang mga ito sa iyong mga kamay at dahan-daang kuskusin, lilito ang malalaking piraso ng trigo sa iyong mga palad. Sa mga tuntunin ng kalidad lamang, ang mga trigong ito ay talagang ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Kung may ganoong bukid ng trigo sa Villa ng Mingmen Store na ginagamit sa pagtatanim ng ilang dekalidad na staple food, hindi ako magdududa, kung tutuusin, mas pinapahalagahan ng mga mayayaman ang kalidad ng buhay, pero, ano ba yan? Hindi lahat ay lupang sakahan, sabi ni Han Sanchen habang nakatingin sa barley field. Mukhang marami tayong laruin sa lugar na ito. Ito ang pinakatotoong buntong hininga sa puso ni Han Sanchen, at ito rin ang pinakamalaking pagdududa sa puso ni Han Sanchen. Kung ano ang tila makatwiran ay talagang hindi makatwiran sa lahat ng dako. Kung mas maingat mong suriin ito, mas maraming hindi makatwirang mga bagay ang makikita mo, ngunit tiyak na ang mga hindi makatwirang bagay na ito ang patuloy na nagsasabi sa iyo. May mali dito. 3,000, ano ang susunod nating gagawin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!